ngayong tanghali, nagsimula na po ang termino ng 20th Congress. Ang problema, recess pa, Nelson. Naka-recess pa po ang Kongreso ngayon. Ang kanila pong balik, formality, ay sa July 28 ng umaga. Yes. At sa hapon naman, ay magkakaroon po ng joint hearing para po sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron hong mga nakapanayam sa usapin ukol dito, Nason. Ba? Ukol po sa impeachment. At alam mo ba, isa sa mga nakuna ng pahayag ay ang nagbabalik senador, Senador Pampilo Ping Lacson. Ba? Yes. Anong sabi ni Ping? Nako, ang ganda ng kanyang sinabi. Makinig kayo mabuti. Sa mga kapwa niya, senador, kayo po na 24. Sabi niya, makinig kayo sa akin. Ba? Please, lend me your ears. Sabi niya, tinanong siya, ano ang tingin po ninyo ukol dito sa usapin ng impeachment? Sabi niya, sa akin, hindi po pwedeng mag-move to dismiss kasi, Judge, saan ka nakakita ng huwes? Siya pa ang mismong mag-move to dismiss. Kami magdi-decide. So, ang motion to dismiss dapat manggaling daw po sa defense. Kung sino man ang siguro sa panig ng depensa, may magmo-motion. Maliwanag daw po siya doon. Hindi pwedeng mag-submit ng motion to dismiss ang mga senator judge kasi huwes kami. Kami po ang mga judges. Di lang sa mali, kundi napaka-improper at inappropriate kasi magiging katawa-tawa. Ayan po. Yan ang mga... Yan ang pananaw niya. Pananaw. Na mangyayari. Yes. May magmo-motion to dismiss. Mula doon dapat sa depensa. Pero nakalimutan niya, Jen, na bago sila mag-motion to dismiss, may magmo-motion naman to convene muna. Yes, diba? tama Kasi ka, hindi naman sila impeachment court eh. Oo. Pag upo nila doon, hindi naman sila court kagad. Nawala na yung kapangyarihan nila. Oo. Napaso na yun eh. So magko-convene sila as impeachment court. Yes. Diyan maglalabanan. Oo. Kailangan ba tayong mag-convene as impeachment court? Yun. Wala yung motion to dismiss doon. Diba? Wala pang mag-motion. Wala. Siyempre, ang pag-uusapan nyo na muna natin, teka lang, sabi niya, mag-convene na tayo as impeachment court. Oo. Then magtatanong, bakit? Bakit tayo mag-convince? Kasi galing sa 19th Congress eh. Parang ganun na mangyayari. Pagtatanong, bakit? Continuing body ba tayo? Di ba? Continuing body tayo sa ibang bagay, pero sa mga issue, at saka yung 11 prosecutor, Nason, magkakaroon din ng eleksyon ng Kamara kung papayag ba sila. So, sino-sino yung 11 prosecutor? So itong sinasabi ni Senator Lacson ay medyo, anong tawag nila doon, Jen? Nauna yung karwahe kesa sa kabayo. Ayun. Kasi may una muna eh, di ba? Pagtatalunan nyo muna yan, kung pwede ba kayo mag-convene. Di ba? Oo. Kasi as impeachment court. Oo. Kasi siyempre, may we will convene as impeachment court. Wala magsasabing motion to dismiss, hindi. Wala. Magque-question, pwede ba tayo mag-convene o hindi? Di ba? As impeachment court. Buhay pa ba ang impeachment case? Yung carry-over provision. Oo. Kayo ba, pagdating nyo doon, Senador Ping Lacson, bakit mo tatanggapin ng motion ng defense? Ba't kayo magkukonvene? Yes. Impeachment court ba kayo? Yan. Di ba yun ang unang sigurong tanong natin? Yan ang unang mangyayari. Di ba? Oo nga, no? Kaya Senador Lacson, dahil kami mas marunong sa'yo. Kasi din ang una no? Sabi nga ni Senador, ngayon talaga pwede na. Senador Dante Marcoleta, magtalo tayo, tingnan natin. Yan nga. Tatanggapin ba natin? Magkukonvene ba tayo? Bakit tayo magkukonvene? Isang buwan na nakalipas. Mula ngayon, sa araw na ito, June 28, hanggang July 28, nagkaroon po ng isang buwang katahimikan sa Senado at saka sa Kamara ukol sa usapin ng impeachment. Tama. Automatic ba may sasampa sa 20th Congress ang usapin ng impeachment? Ba, hindi naman. Yun ang Kasi tanong. siyempre, may magsisimula talaga yan. May magsasabing,
We will now convene as impeachment court. Yan. At may magkaka-question na dyan. Oh, teka. Wait. Bakit tayo magkukunbin? Ayun, di ba? Doon na sila magtatalo-talo. Kasi hanggang ngayon, Nelson, ang complaint na sa Kamara eh. Di ba? Bumabalik. Ibinalik ka sa kanila. At saka yung mga prosecutor congressman, may nabuo na ba? Wala pa ata eh. Wala pa yata. Di ba? Oo, kasi bagong termino eh. Sisimula pa lang sila eh. Ayun, Nako, masakit pa nga ito. Mabigat nga ito sinabi ni Senador Ping Lacson. Nelson, ituloy ko lang. Sige. Sabi niya, nagbabala ako. Ba? Nagbababala ako. Ang nagbabalik na si Senador Pampilo Lacson, sabi niya, magiging kahiya-hiya, Nelson, magiging kahiya-hiya ang Senado kapag ibinasura nito ang impeachment case ni BP Inday Sara Duterte nang hindi man lamang ito nililitis. So lilitisin. Ang tanong nga nila doon, paano kayo makapaglilitis? Na hindi pa nga kayo pinapayagan nagkukonvene para gawin kayong impeachment court. Yun muna yung pagtatalunan dyan. Tatanggapin ba ng kapwa yung senador, yung mga kasama niyang bago, Senator Ping? Yes. Di ba? Kasi meron din naman silang argumento dyan eh. Na ang hindi lahat ng bagay ay continuing. Yun. Mas lalo pa niyang magiging kahiyahiya kapag umabot para po sa sitwasyong babaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado bilang impeachment court sakaling palusutin ito ang inilulutang na motion to dismiss. Ayan. Binigyang diin po ni Senador Lacson na tanging guilty o not guilty lamang ang mga hatol na maaaring ilabas sa Senado, hindi maaaring questionin kahit daw po ng Korte Suprema. Pinalalahanan din po ni Lacson ng kapwa senador na umakto bilang hukom at hindi bilang miyembro ng prosecution o ng depensa. Ayon. So para sa kanila, at ito ay isipan din ng ilan, ang impeachment court ay hindi pwedeng mag-dismiss ng impeachment complaint. Hanggang hindi dinilitis. Kailangan litisin muna. Diyan sila mali, Jen. Bakit? Bibigyan ko ng sample. Sige. Halimbawa, may filed na impeachment complaint kay BP Sara. Tapos, tinrial. Na-dismiss kagad. May nag-file uli ng impeachment complaint. Wala pa 1 taon. Pinal sa Senado. Kailangan ba nila i-trial yon? Hindi. Wala pa 1 taon. Ano gagawin ng impeachment court? I-dismiss nila yun. Hindi dismiss, di ba? So, ibig sabihin, ang impeachment court, may kapangyarihan mag-dismiss kung hindi uubra yung pinapay, di ba? Sabi din siguro sa Kongreso, kayo naman, di ba kayo nag-aaral? Wala pa 1 taon eh. Gitil na gitil kayo. Yan ang sinasabi natin, di ba? Nako, ayaw maniwala sa atin eh. Paano nga ito? Kaboting kahoy lang tayo eh. Pero ang tanong nga natin ito, paano nga magsisimula ang paglilitis? Kung hindi naman kayo nagkukonbine at haharangin nga ng kapwa ninyo senador na kayo mag-convene. Yun muna yung pagtatalunan. Bago kayo dumating dun sa motion to dismiss, hindi ka pwede mag-motion to dismiss kung hindi pa kayo nakakonvene, di ba? Oo nga. Yun ang ngayon ang mangyayari. Kaya, well, ang ating magiging Vox Populi, Nelson, ay may kinalaman sa bagay na yan. Ayan na ba? Okay ba tayo dito? Okay na ito? Teka lang, di pa pala. Wala pa palang... Wala pa. Standby all units. Standby all units. Pag-aaralan pa natin yung mga bagay na yan. Kasi yun ang kanyang ipinupunto, Nelson eh. Pero ang tanong dyan, halimbawa, hindi nga naman ninyo dinismiss, pero hindi naman kayo nag-convene as impeachment court. Hindi technically, parang, di ba? Oo nga. Magiging mainit na usapin pa po yung bagay na yan. Ayan. Pero may latest ngayon, Nelson eh. Ano ba? May latest ngayon. Ito, ang isang mainit-init na balita. Bagong-bago yan? Bagong-bago ito. Wala pa sa mga pahayagan, ha? Wala pa. Na hawak natin ngayon. Yes, wala pa itong hawak natin mga balita. Kasi parang 14 o 15 minutes ago. Ba? Meron na tayong bagong BOC commissioner. Bureau of Customs? Yes! Breaking news yan dyan. Breaking news. Isa yan sa mga bagong-bago. Ito na pong dating OCD, Executive Director, Ariel Nepomuceno. Ang uupo bilang bagong BOC Commissioner. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong pala yan. Yes.
At itong si Commissioner Rubio ay walang balita kung saan mapupunta. Nako po. Wala pa rin pong balita kung sino ang papalit naman sa OCD. Malaking pagbabago yan. Malaki yan. Kasi alam mo naman ng BOC, inaasahan niya kung ang pag-uusapan ay kita ng bayan. Di ba? Oh, yun ang issue ngayon. At alam mo ba, Nelson? Balita ko, isa yung Rubio na tanggal. Isa yan sa pinitik nung Dragon Lady ng Malacanang. May natanggal? Ito nga. Ay, Isa si yan sa Rubio? isa yan sa mga pinitik-pitik. Ito ba yung binabanggit mo na matatanggal? Isa yan. Nasa pinipitik-pitik ni Dragon Lady yan. Nagkatotoo, sabi ko sa iyo Sino talaga? Matindi talagang... Kaya pinipilit ko, alam ko sino yung Dragon Lady ng Malacanang na wala nang ginawa kundi magsumbong sa Pangulo. Ayun Yan yung Dragon Lady? Yan. Yung panunumpa ng Pangulo. Nanumpa na yung bagong BOC Commissioner. Yan na ba yun? Yes. Si Nepomuceno? Ariel Nepo. Di ba yan yung magagaling magboses ng iba-ibang Hindi, yan? Ibang Nepomuceno yun. Sino ba yun? Yung Willie Nepomuceno ito, ata yun. Ariel yan. Kala ko parang... Dati na yan sa BOC. Dati na yan, Deputy Commissioner. Ewan, ngayon. Nalipat lang ng NDRRMC. Nailagay bilang OCD Executive Director, NDRRMC. At ngayon po naman tingnan natin kung ano magiging performance niya. Kung tatagal ng 3 taon. Pero yung Rubio ay aalis na kahit paano hindi naman siya malungkot. Bakit? Masaya naman siya. Bakit naman masaya? Ilang taon ka ba naman sa BOC? Alam nga malungkot ka. Yun lang ba malungkot kasi inalis ka di ba? Hindi baka naman nakapag-serve ka na. Congratulations. Nakapag-serve o nakapag-ipon? Nakapag-serve ka na, nakapag-ipon ka na rin sa mga buhay-buhay na ito. Tama. Ay, ipasa mo naman sa iba. Sa bagay. So ito ng bagong customs natin. Yan. Alamin natin kung ito ba'y makapag-deliver kasi yung Rubio ay puro over sa target. Sabi yung target nila na mataas sa target na. Yung target na collection nila, hindi naabot. Hindi, sabihin mataas. Sumusobra siya. Naabot? Yes, sobra-sobra ang kanyang Kaya tataka nga marami bakit natanggal sabi mo, dahil kay Dragon Lady. Ayun nga, kasi yung sumbong, siguro sabi, sige, tama na kayo sumbong, palta na nga natin yan. Yun siguro. Anyway, malaki po inaasahan. Diyan sa BOC, na sana ay makapagpasok ng malaking salapi sa Cabanatuan sapagkat malaki-laki ang isusubiting budget para sa 2026, Nelson. Parang magdaragdag tayo ng ilang trilyon piso. Ayan. Anyway, ayan po ang mga latest. Sa Santa Rosa, Laguna, laglag na yung mga artista doon, Nelson, pati yung pamilya. Ganun ba? Oo. So, ngayon ay babaan na sila sa pwesto? Babaan na. Sa Laguna naman yata ay simula na ng unang araw nung kaibigan mo, ni Madam Sol Aragones. Yun! Siya na ang gobernador ngayon ng Laguna. Oo nga, tama. Kung sila ay day 1 sa araw na ito, Nelson, ang Senado naman at ang Kamara de Representante, bagamat day 1 nila, ay recess pa. Tama. Hindi pa po sila pupunta ng Kamara de Representante para gampanan ng kanilang mga pananagutan. Hindi po. Sila po ay magsisimula pa sa July 28 ng umaga. Tama. Sa SONA. Ang SONA kasi hapon, pero mag-opening muna ng session sa umaga sa Senado at saka umaga rin sa Kamara de Representante. At doon po ay ipoformalize nila sino ba ang magiging Senate President, sino pong Speaker of the House, at sino-sino ang bubuo ng tinatawag nating mga komite dyan sa Senado at saka sa Kamara. Sino ang hahawak ng makakapangyarihang komite ng Kamara de Representante? Ayun. Sino ang magiging chairman ng APRO? Makapangyarihang APRO. Mga buhok na mahaba. Ayan, kasama. Eto pala, Jen. Inanap ko Eto pala ang desisyon ng COMELEC. Doon sa yung Joel Chumaoy. At 6th District. Abante. Sige. Di ba June 30 ngayon? Interesado tayo dyan. Tanghali, di ba? Kung inabot ng tanghali, tapos hindi pa naging final ang desisyon, may pwede sabihin ni Uy na, hindi, nag-assume na ako na office
simula na ng ano ko, di ba? Oo. Alam mo ginawa ng... Kasi naproklama nga naman siya. Oo, Oo. tsaka na nag-June 30, Oo, alas oo. 12. Oo. Alam mo ba kung ano ginawa ng COMELEC? May ginawa pa ba ang COMELEC? 11:59. Kayo ng tanghali? 11:59? Oh, ano ginawa? Bago mag-11:59. Oh. Bago po mag-11:59, nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ang talagang nanalong congressman ay si Benny Abante. Naku po. Disgrasya. Talaga naman. So, tapos? Dininay po ang motion for reconsideration ni Uy. Unbank na yan. Unbank. Labing-dalawang pahina ang desisyon. Naku po. At dito ay inuutusan ng COMELEC ang Manila City Board of Canvasser para mag-reconvene at iproklama si Abante Abay talaga naman, oo. bilang duly elected representative ng City 6 District. So ano, nabaliwala na yung proklamasyon nilang una na si Uy ang nanalo? Hindi, pinawalang bisa nga, di ba? At Hindi pwede inuutusan niya nga na Hindi pwede ito. iproklama Hindi pwede ito. at yung relo. Teka muna. 59 mismo? Mag-11:59. 11:59. I-adjust mo yan. Ibalik mo. Ibalik mo. Hindi pa nakakapirma yung lahat. Grabe naman yung ginawa na yan. oh. Aha. Ayan, no? Ganon. Oho. So, 11:59. Pero ang tanong, uupo ba si Benny Abante? Dahil sa ginawang yan ng Unbank. Eh, pagka pinroklama siya nung board of... Pinapag-reconvene yung board of canvasser dyan, eh. Oho. Oh. Hindi, kung may petition pa. Kung ang COMELEC ang pag-usapan, final and executory yun. Yes. Ay kung mag-a-apply sa Supreme Court at saka... Parang yan, maghahabol ka na lang, di ba? Sasampa sa HRET yan. Yun ang problema ang pagka HRET. yun ang magiging problema ni Uy. Pero ako, palagay ko, pwedeng questionin ito sa Supreme Court kasi nga may naunang desisyon, di ba? Pwede na yan. May pending ka na. Sabihin parang grave abuse of discretion yan. Ha? Bakit yung minamadali yung June 30? Hindi, kung maliban ako, magpalabas ng TRO ng Supreme Court na huwag siyang, Iproklama. huwag siyang, tama. si Abante. Dapat ganun ang gawin ni Uy. Urgent motion, Hahabulin niya ito. Kasi pagka ito na iproklama na, mas malalaki problema niya dito. Tawagan niyo si Uy. Tawagan si Uy. Ganon pala. Ibang klase na 11:59. Ay, inutusan pa yung board of... Hindi naman 11:59. Sabi, bago. Bago mag-11:59. Bago mag-12. Kasi pagka inabot nga ng June 30 alas 12, wala na, mahirapan Nako, siya. mahirapan. So, mate-technical. So totally ngayon, malinaw na Nelson, hindi makakaupo si Congressman Joel Chua Uy. Kasi lalo na dyan, pagka nag-convene yung Board of Canvasser. Para formal nang iproklama si Benny Abante. Kasi lilitaw dyan, dalawa yung proklamasyon eh. Nako. Di ba? Disgrasya talaga tayo. At sasabihin ng COMELEC dyan, hindi magiging second placer si Abante. Kasi pinroklama rin siya, di ba? Parang gano'n ang mangyayari. Hindi siya, technically second placer pa rin siya. Di ba kasi nakatanggap ng pinakamaraming boto eh. Oo, yun nga. Di ba? Kaya ngayon magiging tagisan ng, ng batas, ha? Kung dito nagkamali nga ang COMELEC, o parang, sa tingin ko, ha? Ewan ko lang. Oo. Kayo, mga babae, sa tingin mo. Matindi talaga. Inabol ba yung June 30? Matindi Kasi di ba, talaga. binibilang natin yung motion for reconsideration ko ilang araw di ba? Oo. Sabi natin, parang dapat hindi siya nag-file kaagad ng motion. Hindi ba? Ayun. Parang di kaagad nakapag-decision. So yun pala ang latest. Kasi umaga naglabas ng balita eh. Nako. Ano kayang petsa nito? Ha? Talaga naman. Pero sa daw pala ngayon, sa Kamara at saka sa Senado, pwede na magsumite ng kanilang mga bills. Unahan niya sa 001, Nelson eh. Ganun ba? Bakit? Diba, usually yan. Parang alam mo naman, ako kauna-unahang naghain ng panukalang batas para sa 20th Congress. Parang for the record lang. Yes, for the record, ako ang may 001. Yun ang mangyayari. Kayo na nagpe-presscon yung mga senador, kanya-kanyang presscon sila. At meron na rin silang kanilang isinumiting mga panukalang batas na bubungad sa 20th Congress.